Hello. Meron tayong visitor. Inaanyaya kung tumayo si Gemma Olayas. Kamayan natin siya mga kapatid. There's a welcome here, a welcome here, a Christian welcome here. There's a welcome here, a welcome here, a Christian welcome here. So welcome po Ate Gemma, nawa ay dito ang una at huli kong pagdalo. No? Kundi ito ang kasimula ng isang masayang pagsasama-sama natin dito sa pagpuri sa Panginoon. Sa umagang ito, inaanyayaan ko pong tumayo ang lahat. Kung may dala po kayong banal na kasulatan, buksan niyo po ang inyong mga Biblia o yung inyong pagdalang Bible, parang sundalong walang baril. No? Kahit cellphone up lang. Next meeting, siguraduhin ninyo may dala kayong Bible kasi binigyan na ang bawat isa. Okay, para po sa ating teksto, ngayong umaga, makikita po natin ito sa John 14:6. Ganito po ang sinasabi. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sa verse 21, ganito po ang sinasabi, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusan na magpapakilala sa kanya." Sa verse 23, sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo kundi sa Amang nagsugo sa akin." Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, na ibinako mo kami dito, bagamat umuulan. Hindi ito ang naging hadlang, Panginoon, upang kami ay sama-samang magpuri, magbigay kaluguran sa iyo. Ang dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, nawa sa aming pagsamba sa iyo ay maging katanggap-tanggap ang mga papuri, na mga awitin, na mga salita mo na maririnig mo sa umagang ito. At salamat, O Diyos, sa panibagong buhay at lakas. Salamat, O Diyos, sa kalakasan, sa lahat ng biyaya, sa lahat ng pagpapala na natanggap namin noong nakaraang linggo. Tunay, Panginoon, na naranasan namin ang iyong kamay. Alam ko, O Diyos, bagamat kami ay mayroong mga kakulangan, Panginoon, subalit hindi mo ito inahayaan, Panginoon, kundi inaabot mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Salamat, O Diyos, sa kagalingan ng mga sakit ng aming mga lupang katawan. Salamat, O Diyos, sa lahat ng pagpapala at biyaya na naranasan ng bawat isa sa buong isang linggong dinaan namin. Salamat din, O Diyos, na ang resulta ng balis ka ni Leslie ay negative, Panginoon. Ibig sabihin wala ng cancer cell na na tumutubo, Panginoon, kundi ito, Panginoon, ay hinayaan mong lumit, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa doktor na dinamit mo. Salamat din sa gamot na iniinom niya. Salamat sa kalusugan, O Diyos, na taglay niya sa mga oras na ito. Salamat din, O Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, sa iyong pangunguna, Panginoon, sa iglesia nito, sa pagpapala mo sa mga pastor na namumula, Panginoon, sa maliit na iglesia mo. Salamat, O Diyos, dahil napakabuti mo. Dinadalangin din namin, O dakilang Diyos, ang mga wala pa dito at
sila ay nasa biyahe o sila man ay naglalakad. O Panginoong Diyos, tinatanong ko sila na huwag silang mabasa. Tinatanong sila, Panginoon, hanggang sila ay makarating dito sa bahay-sambahan, Panginoon, upang kami ay sama-samang magpupuri sa iyo sa umaga dito. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa umaga dito sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Patuloy po tayo nakatayo mga kapatid. At sino dito ang handang magpuri sa Panginoon? Amen. Tignan ko nga ang mga kamay. Amen, no? Sino ang handang pumalakpak para sa Panginoon? Amen. No? So tignan natin kung talagang masaya kayo sa umaga dito. Maraya,
dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian.
isang uri ng pagsamba sa Panginoon. Kaya pag umawi tayo, itodo nyo na mga kapatid, kahit mga sintonado, no? Wala namang pinipili ang Diyos, no? Itodo na natin, ipalakpak na natin ang ating mga kamay. Ngayon, makakaupo na po kayo. Habang kayo ay nakaupo dyan, no? Si Pastor Dan ay magdadala ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Kaya handa na natin ang ating mga puso, handa natin ang ating mga isip sa pagtanggap ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ngayong umaga ni Pastor Dan. Siya po ay magpapatuloy. Okay, pray ng Panginoon. Magandang umaga sa inyo lahat. Namiss ko kayo. Namiss ko kayo kasi marami talagang ginagawa, alam niyo po ba, sa body of Christ. We need to say, Bong New Life, New Life Maine, sa New Life Philippines, New Life Maine, tapos New Life Tanza. And God willing, itong New Life Kawit. So nakakatuwa ang maraming plans, kaya mamaya meron kaming meeting ng Board of Trustees, pati yung mga ilang officers para i-discuss yung mga upcoming mga events or mga activities, arrangements, no? And pati na rin yung schedule kasi for the past 3 months sa mahigit, pansin nyo, nagto ko lagi every Sunday just to help, support, di ba? Pero we have to like balance din kasi meron din ang responsibility doon. No? We have to balance. But also at the same time, we have to build. Kailangan natin i-build yung mga may talents dito. Wala rin tingin ko eh. Siguro mamaya hapon po yung pastor, no? Mamaya hapon po yun. And i-build natin to a point na maranasan nyo yung kabutihan ng Diyos to the point na nag-overflow kayo and kusa kayong maglilingkod. Amen? Maglilingkod kayo, hindi tayo napipilitan kayo. Iba yun eh. Lilingkod kayo kasi nga, meron kayong desire sa inyong puso. Amen? Meron kayong desire na, hindi, Lord, napakabuti mo sa buhay ko. Dahil napakabuti mo sa buhay ko, hindi ko kaya na akin lang to. Nag-gets mo ba yun? Hindi ko kaya. Ang gagawin ko, dahil naranasan ko kabutihan ng Diyos, ako ay lalabas, ako ay ibabahagi ko sa iba. Okay? Sa kahit anong paraan yan, kahit sabihin natin, ikaw ay negosyante, magtatayo ka ng business para ma-bless yung mga tao, di ba? Mabigyan sila ng trabaho, di ba? Isipin mo, ikaw yung source ng kanilang salary, di ba? Napaka ano nun, yun ay ministry yun. O kaya, sa pamilya mo, kung kabataan ka, dati kang hindi ka naghuhugas ng plato, ng pinggan, hindi ka naglilinis sa bahay, pero dahil naranasan mo kabutihan ng Diyos, kusang mong ginagawa. So, merong outward, may fruits na tinatawag. Amen? Amen. Amen ba? So, this morning, buksan ko lang yung aking PowerPoint and we'll see how the Lord would lead us. Ayan. Parang nang ko sa remote. Kailangan may technical kasi. Ito yung mga matututunan nyo rin. Sino yung mga sa tawag dito? Sa technology. Yan. Kailangan natin mag-train ng mga tao na sa media, di ba? Di ba naranasan nyo, nakapunta kayo sa New Life Tanza, di ba? Ano yun? Nasa likod yung media, so automatic yun. Parang ano mo yun? Parang isang production, di ba? So, nasa likod yung media, merong mga screen. Darating po tayo sa level na yun. Amen ba? Amen. Darating tayo sa level na yung ating sambahan na air condition. Amen. Amen? Darating tayo sa level na merong mga ushers na nasa pinto, meron tayong mga placards na welcome, di ba? Kasi welcoming talaga yun eh. Darating tayo sa level na yun. Amen? Darating tayo sa level na may mga pastor para sa youth, may pastor na nasa worship, may pastor para sa men, nasa ano. Kasi, hindi talaga namin kaya ni Pastor Edgar. Hindi kaya.
Ang laki ng gawain. Sabi nga ni Jesus, di ba, sa mga disciples niya, look up to the fields, it's white, ready for harvest. Sabi niya, pray to the Lord of the harvest that He would send laborers. Tingnan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, hello, laborer. Hello, laborer. Laborer ka. Di ba? Hindi pwede na parang, ayan yung harvest, tapos nag-aanihan na, tapos yung pastor lang ang nag-aani, di ba? Di ba? Kasi tatandaan mo natin, ang buhay natin, merong eternity lagi. Lagi natin titignan yung eternity. Di ba? Ang buhay natin, hindi hanggang dito lamang, na parang okay, isang kahit, isang tuka, tapos makakain lamang, mabayaran lang yung bills. Hindi ang buhay natin, hindi na hanggang gano'n. Ang buhay po natin ay for eternity. Meron tinatawag na crowns. Meron tinatawag na rewards sa heaven. At pagdating mo sa langit, sabi ni Lord, oh, binigyan kita ng talent and gift, anong ginawa mo? Di ba? Naalala niyo yung story ng talents, binigyan ng 10, binigyan ng 5, binigyan ng 2, binigyan ng 1. Yung binigyan ng 5, nung pumalik, uy, Lord, yung 5 mo, nadoble ko, naging 10. Sabi ng master, well done, good and faithful servant. Yung 2, ganun din, Lord, yung 2 binigay mo, nadoble ko rin, naging 4. Tuntua yung master, well done, good and faithful servant. Yung 1, ang ginawa, binaon sa lupa. Binaon sa lupa. Sabi ng master, bakit mo binaon sa lupa? Natatakot ako sa iyo na baka anong mangyari doon, binaon ko. Ano sabi ni Lord sa kanya? You wicked and lazy servant. Ayokong marinig yun sa Panginoon. Ayokong marinig na pagdating ko doon, wicked and lazy. Bakit? Kasi wala ka ng chance para baguhin. Guess mo natin? Kaya hanggat nandito pa tayo sa lupa at wala pa tayo sa langit, may mga bagay na pinapagawa si Lord sa atin. Yun yung ating gagawin. Amen? Pinamulit katabi mo sabi sa kanya, hello laborer. Laborers. Okay, so hindi yan ang aking message. Hindi yan ang aking message. Pero siguro connected doon kasi ang ating topic ay nandun pa rin tayo sa trust issues, pero it's a different trust issues na. Okay? Kasi I believe as we go along sa ng Panginoon, sa plano and purpose ng Panginoon, tayo ay napabago yung isip natin. Amen? Amen po ba? Sa mga trust issues. Okay, so i-play ko lang dun sa part na yun. Okay. So, trust issues part 5, I think ito so. From part 5 na tayo, mindsets for breakthrough. Okay. Kayo ba'y gusto niyo ba ng breakthrough sa inyong buhay? Alam niyo ba yung sabihin ng breakthrough? O hindi na intindihan kasi nga English, no? Ang breakthrough is ito yung parang, nakakita na ba kayo ng dam? Yung dam, di ba merong ilog, tapos nilalagyan ng dam para yung tubig ay hindi dumaloy. Di ba? Pinapaipon yung tubig. Pag na-break yung dam, sabog yung di ba, tubig? Di ba? Ang bilis, di ba? Bahala, whatever. So parang ganon yung picture ng breakthrough. Minsan sa buhay natin, may mga bagay na parang, Lord, tagal-tagal ko naman pinagpipray ito. Di ba? Ang tagal-tagal na ng sitwasyon na ito, hindi ako makaahon-ahon. Di ba? Parang paikot-ikot na lang. Sweldo, gastos, utang. Sweldo, gastos. O sweldo, bayad utang, gastos, utang ulit. Tahimik. Ganun ba? Di ba? Sometimes ganun And hindi yun ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kasi pag pinasa natin ng Bible, isa sa mga verses is what? The blessing of the Lord, sa Proverbs, makes rich. Makes rich, not poor. The blessing of the Lord makes rich. And He adds no sorrow to it. Ibig sabihin, pag nagbigay ang Panginoon ng pagpapala, walang kasamang sakit, hinanakit. Walang kasamang hinanakit. Yung mga nakikita niyo yung mga politiko ngayon, yung mayaman, after a few years, puro sakit.
puro pagkakalamahati kasi nahuli sila or whatever, nalugi sila. Kasi hindi tama yung proseso ng pagkuha nila ng kayamanan. Hindi naman lahat, no? Pero karamihan ganon. Yumaman kasi nga, naging karoon ng mga bribes here and there. It's a normal process sa kanila. Diba? Kaya merong sakit, merong hinanakit yan in the future. Nakita ko na yan. Merong aming kapitbahay before, customs. Sabihin ko sa customs, napakayabang din. Nung nagpalit na administrasyon, natanggal siya sa customs. Sobrang hirap. Nakikonnect ng wifi. Hindi ba makikonnect ng wifi? Kasi wala talaga eh. Pag ganun ang simula, no? Pag ganun ang simula, di ba, sabi nga sa Bible, di ba, what you sow, you will reap. Aanihin mo yung iyong tinatanim. So every action, every action na ginagawa natin, those are seeds. Tanim yan, binhi yan. So yan, darating yung time na yung action mo na yan, babalik sa'yo years later. Hindi agad-agad. Kasi nakita niyo naman, di ba, yung ating topic is seed, nagtatanim ka. Di ba? Nalagaan yung tanim mo, yayabong yan, mamumunga yan. The principle of sowing and reaping, merong time bago mo makuha yung harvest. Same thing sa actions natin. Kung masama ugali mo sa mga tao, aanihin mo yan. Di man agad, sometime, somewhere along the way. Ganon yun. Meron kaming kapitbahay, hindi ko sabihin ko saan, kasi marami ko akong napunta village. Inaway ako, tapos kasi nga sa rental, issue ng rent, ganon-ganon. Sabi ko, kapitan ko ng submitter para hiwala yung kuryente. Ayaw. Magbibigay na lang daw ako sa kanya ng monthly. Hindi, para ma-record natin kung magkano. Cut a long story short, hindi niya pinayagan. Nagbayad ako ng electrician, 3,000 para ikabit sa meter, wiring. Ayaw. Inaway ako, sayang yung 3,000 ko. Sabi ko, okay lang, sige. Si Lord naman ang sa akin, bumabawi. So, to cut a long story short, siya ay, kasi naghirap siya to a point na nawala siya sa village. So, tanong ako na, may utang pala dito, may utang dyan, dami. Tapos ganun yung ugali. Sabi ko, pira, may mga tao talagang ganun. And then, nung one time, sabi ng staff ko, dumating daw yung tao na yun sa bahay at kinukuha na yung mga gamit doon sa lugar. At nagkukuha na sinasabi. Sabi ng staff ko, ako rin yung dahilan kung bakit siya naghirap. Sabi ko, malay ko, hindi nga kami siya nga yung nag-agrabyado sa amin kasi ang rent doon ay 7,000. Sabi niya, 7,000. Tapos sabi niya, hati daw kami. Tapos kalaunan, sabi niya, hindi, imbis na 3,500, gawin mo ng 4,500 kasi say naman yung labas eh. Okay lang, 4,500 binibigay ko. Tapos nalaman ko, yung may-ari actually ng bahay, nalaman ko, hindi niya pala ni-remit yung 1 month advance, 1 month deposit ko. Kinanya niya. Tapos nalaman ko na sa action na may-ari, 6,000 lang pala yung rent. O tumutubo na sa akin ng 1,000, di ba? Binabayaran lang yung 1,500, tapos hindi niya ni-remit yung rent. Kaya tuloy napalis siya. Nung napalis siya, sabi ng may-ari sa akin, baka gusto mo sir, ikaw na lang mag-rent. Kami na ngayon. Kaya yun yung office namin. Yeah. So, the point is, yung ginagawa mong aksyon, aanihin mo yan somewhere along the way. Okay? Kaya ang actions natin palagi dapat is based on the Word of God, based on the Bible, para aanihin natin yung mga yan. Kasi ang tinatanim mo, salita ng Diyos. Kaya yung actions mo based on the Word of God, kaya darating ang panahon, aanihin mo yung rewards also based on the Word of God. Nag-guess mo ba natin yun? Amen? So, di yun ang aking message. Pero punta tayo sa trust issues. Mindsets for breakthrough. Mindsets. Okay? Kasi meron tayong mga mindsets na kailangan palitan. Dahil yun at yun ang makakapigil sa atin para tayo maka-breakthrough. Kasi nais ng Panginoon talaga merong breakthrough eh. Di ba? Nais ng Panginoon na ikaw ay lumalakad sa pagpapala niya. Bakit? Kasi para ikaw maging pagpapala sa iba. Hindi yan para sa iyo lang. Nag-gets po ba natin? Kaya gusto ka na Lord i-bless. Sabi Lord kay Abraham, I will bless you so that you can be a blessing to many nations. Sabi mo sa katabi mo, tignan mo sa mata, sabi mo sa kanya, ikaw ay magiging pagpapala. Tignan mo sa katabi, tignan mo. Ikaw ay magiging pagpapala sa maraming bansa.
Amen. Yun ang plano ng Panginoon. Di ba? Hindi ka magiging pagpapala kung, Mars, may sasabihin ako sa'yo. Baka pwedeng may 500 ka dyan. Pang ano lang, pang tawid lang. Di ba? Hindi ka, tapos ngayon mo sa church. Ano sasabihin yan? Pupunta ako sa church mo. Baka maging katulad din kita. Di ba? Walang testimony. Yes po natin, kailangan tayo mismo magkaroon ng breakthrough. Di ba? Isipin mo na lang, bigyan ko ng picture. No? Doon sa bahay mo. Di ba? Na dati ikaw yung pinagchichismisan. Tapos all of a sudden, pagdaan nila sa bahay mo, ano yan? Parang may bago kang sasakyan. Di ba? O kaya, bago yung tricycle mo, bago yung motor mo, anong meron? Di ba? O kaya parang napapagawa ka ng bahay ngayon, anong meron? O yun ang pagkakataon mo mag-share. Di ba? Kasi ito yan eh. The Lord looks at the heart. Tama? Sabi ni Samuel, ni Lord kay Samuel, nung inaano nila si David, di ba? Kasi nga, sabi ni Lord kay Samuel, punta ka sa bahay ni Jesse, hanapin mo mga anak, at mayroong isa doon, i-anoint mo para maging king. So pinadala yung mga anak. Si Eliab, matangkad, gwapo, pati puno, lahat. Sabi ni Lord, hindi yan. Tapos wala nang iba. Wala namang iba dyan. Sabi ni Lord sa kay Samuel, the Lord looks at the heart. Man looks at the outward appearance. Okay? Now, yung mga kapitbahay nyo, man yan. They always look at the outward appearance. Hindi niya nakikita yung puso mo. Pero pag nakita nila yung pagpapala ng Panginoon sa buhay mo, mag-iisip yan. Ano meron sa'yo? Baka naman padamay, di ba? Baka naman pasama naman ng konti. Di ba? Nagigis mo yung point ko? Kasi ganun yung nangyari. Nung ako'y nasa college, ganun. Pag kumakain kami, nagugulat sila, bayad na pala yung lunch namin. Kasi college pa lang, meron na akong work, meron na akong business. Pinabayaran ko yung lunch, 5, 6 kami kumakain, tapos gulat sila, bayad na pala. Yun ay pagkakataon ko to share the gospel to them. Nangyayari, parang ang bait-bait mo sa amin. Sabi ko, classmates ko, alam niyo, sabi ko sa akin, alam niyo, ganun din kasi si Lord sa inyo. Mabait si Lord sa inyo. Ayun yung opening ko ng gospel, nasesyaran ko sila. Kaya lahat sila, hindi halos lahat sa kanila, nakakilala sa Panginoon. Kasi bakit? Nag-bless sila. Gets pa natin yung principle? Amen? So that's the point. Kailangan natin i-rip away yung mga old mindsets. Sinabi, okay lang maging mahirap kasi ang Panginoon naman nag-glorify. Hindi nag-glorify si Lord sa paghihirap mo. Actually, kinamuhumuhian si Lord. Kasi bakit? Puro kahingi, puro kautang, puro ka hindi mo bless si Lord. Hindi mo bless yung mga tao at gusto kilalanin si Lord. Yan ba si Lord? Pag binasa mo ang Bible from Genesis to Revelation, makikita mo na si Lord is good. The Lord is good. The Lord is faithful. Meron siyang blessings na dala-dala. Now, it's not limited to money. It's not limited to physical things. There's a lot more. Ang problema kasi sa church, nakafocus lang doon sa pera lang ang blessing. Hindi. Ang blessing ni Lord kasama dyan ang peace. Kaya mong matulog. Di ba? Sa gabi, hindi ka nag-aalala na baka mawala yung ganito, baka mawala yung ganito. Di ba? Pag nawala, may one time na nakaw kami. Doon sa may imus. Pinasok yung bahay namin talaga. Ninakaw yung mga cellphone namin, yung mga computer. Actually, nakalagay na sa labas eh. Oh. Ngayon, ito magnanakaw, pati ice cream tinira. Kumain na ice cream sa rep. Kasi, butin lang kumain siya ng ice cream. Kasi kung hindi, natangay na niya lahat. Kumbaga natangay lang niya yung mga cellphone. Kasi nagising ako, siguro nagulat siya, nakaalis na kamotor nakaalis na ng gano'n. Ayun, nakuha ko yung ibang mga laptop, ibang mga gamit. Mga ice cream pa. Pero, ano niyo yung blessing ni Lord, yung protection ni Lord sa amin. So the blessing of Lord is not only money, not only physical things, but also protection, also joy, also peace. May joy ka kahit na may nangyayari sa paligid mo na hindi maganda. That is the blessing of the Lord. It's not only limited to money. Now, gets ba natin to? So, kailangan may balance teaching eh. Kasi parang, yung ibang mga churches, ayaw nila pag-usapan ng pera kasi hindi, madumi pera, gano'n, hindi. Hindi. Binigay talaga ng it's a means. It's a resource. Hindi tayo makakapunta sa may Centennial kung wala tayong pera.
Kailangan natin mag-raise ng funds para sa building. Guess ba natin? Kailangan natin na mag-raise funds para sa aircon. Kailangan ng funds. Yung mindset lang yung kailangan natin baguhin. Let's not all in, na parang yun na lang hinahabol natin. Di ba? Sabi Psalm 23, di ba? Yung sa end of the verse, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Di ba? Bakit? Kasi the Lord is my shepherd. As you're following the Lord, the blessing, di ba? The goodness of the Lord, the mercy of the Lord also follows you. Sinusundan ka ng pagpapala. Sabihin mo sa sarili mo, ako ay sinusundan ng pagpapala ng Diyos. Amen. Introduction pa lang. Ano ba yan? Okay, Numbers chapter 13. Meron kayong mga Bibles. Okay? The Lord spoke to Moses, saying, send men. Context nito, no? Kakalabas sila ng Egypt. Okay? Kakalabas sila ng slavery. Pagdating doon sa may isang part, send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the people of Israel. From each tribe of their fathers, you shall send a man, everyone a chief among them. So Moses sent them from the wilderness of Paran, according to the command of the Lord, all of them men who were heads of the people of Israel. So they spied out the land, no? So to jump to the story, kasi nga mahabang kwento to, may tigi-tigisa silang representative. Parang may isang congressman, parang gano'n. May representative ng mga tao. Okay? So bawat isang tribo, di ba, meron tayong 12 tribes of Israel. Tigi-tigi sa tribe, merong representative. So pumili sila ng 12 representatives to spy out the land. Okay? So, Moses sent them to spy out the land. So, pag binasa natin, mga pangalan nila nandyan. Basahin nyo lang sa Bible. Okay? So, spy out the land of Canaan and said to them, go up to the Negev, go up to the hill country, and see what the land is, whether the people who dwell in it are strong or weak, whether few or many, and whether the land that they dwell in is good or bad, whether the cities that they dwell in are camps or strongholds, and whether the land is rich or poor, whether there are trees in it or not. Be of good courage and bring some of the fruit of the land. Now the time of the season of the first ripe grapes. Okay, so merong instruction si Moses sa 12 tribes. Okay? Ulalahin natin, merong inutos sa kanila. Okay, guess ba natin? Ano inutos sa kanila? Tiktikan nila. I-observe nila. Spy out the land. Tignan nyo, ano ba yung land na yan? Kasi, di ba may promise si Lord sa kanila? Patandaan nyo yun? Yung previous na mga messages, may promise si Lord sa kanya. I will bring you. Sabi ni Lord kay Abraham, I will bring them into a land flowing with milk and honey. Di ba? So gusto ni Lord, ipaspy out yung land para makita nila for themselves. Ano ba yun? Okay? So they are supposed to spy out the land. Verse 25. At the end of 40 days, they returned from spying the land, and they came to Moses and Aaron, and to all the congregation of the people of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh. They brought word to them, to all the congregation, and showed them the fruit of the land. And they told them, we came to the land to which you sent us. It flows with milk and honey, and this is its fruit. Bakit? Kasi dala-dala nila yung ubas na ang laki-laki, 2 tao ang kumakarga ng, ano tawag doon? Isang, di ba yung ubas natin? Isang, metal doon? Isang piling ba yun? Basta yung piling. Oo, parang di ba ngayon ganun kaliit? Ngayon, noon, nung pumunta sila, bit-bit nila 2 tao. Yung ubas nandun sa gitna. Meron silang stick. Bit nila kasi mabigat, hindi kaya ng isang tao. Nakita niyo? Nabibigyan, nabibigyan niyo ba? Nabibigyan. So,
Base sa nakita nila, na-confirm nila yung word of the Lord, yung salita ng Diyos na nagsasabi, dadalhin kita sa lupang pangako. Ito'y nag-uubapaw ng milk and honey. Diba? It flows. Ano ba na-picture ba natin to? Kasi kailangan gusto ko ma-picture ninyo. Kasi mamaya, mayroon akong props. Gusto ko ma-picture out ninyo. Okay? Flowing with milk and honey, alalaki ng fruits. Okay? Diba? So kung ikaw yung katulad ng mga Israelites, ano nasa isip mo? Tara, pasukin na natin. Tahimik. Hindi alam, no? Wala kasi tayo doon sa panahon yun. Pinag-aaralan natin, di ba? Yung mga nagawa noon para sa panahon natin, hindi natin gayahin. Amen? Yun naman talaga ang purpose ng Word of God. Eh. Verse 28. However, okay, ito talaga yung pinaka-problem nating lahat. Yung salitang however. Ha? Sabi ni Lord, dadalhin ko kayo sa lupang pangako. Nakita nila ang lupang pangako. Totoo na sinasabi ni Lord. Totoo ha, na uumapaw to. Milk and honey flowing. At ito yung prutas. However, sa Tagalog, pero. Di ba? Naintindihan niyo yung sabihin ng pero? Di ba? Parang ang ganda-ganda mo sis, pero. Ano yung sabihin nun? Nawala na yung una niyang sinabi. Dahil sa salitang pero, di ba? Ha? Okay? However, the people who dwell in the land are strong, the cities are fortified and very large, and besides, we saw the descendants of Anak. Ito yung mga higante noong unang panahon. The Amalekites dwell in the land of the Negev, the Hittites, the Jebusites, the Amorites dwell in the hill country, and the Canaanites dwell by the sea along the Jordan. Nakita nila yung lupa, nakita nila yung ani, nakita rin nila to. Nakita rin nila yung problema. Verse 30, but Caleb, sabi ni Caleb, quieted the people before Moses. Tapos Caleb yung isang spy. Okay? 12 spy siya, no? Si Caleb yung isang spy. Sabi ni Caleb, quieted the people before Moses, said, let us go up at once and occupy it, for we're able to overcome it. Tara na, tara, kaya natin yan. Kasama natin si Lord eh. Yun ang sabi niya. Then the men who had gone up with him, yung ibang spies, yung 10 spies, said, we are not able to go up against the people, for they're stronger than we. Hindi natin kaya. So mayroong dalawang mindsets. Dalawang pananaw. Sabi nung isa, tara, punta tayo. Kasi nga, binigay sa atin ni Lord to. Okay pa natin to. Sabi nung 10, hindi natin kaya. Masyadong malalaki itong mga to. They're stronger than we. Numbers 13, verse 2. Actually, 14 na to. Saan na to? Verse 12 pala to. Or 32. Verse 32. Mali. So they brought to the people of Israel a bad report of the land that they spied out, saying the land, though which we are about to spy out, is a land that devours its inhabitants. And all the people we saw in it are of great height. And we saw the Nephilim. And we seemed to ourselves like grasshoppers, and so we seemed to them. Sabi nung 10, hindi natin kaya, lalaki ng mga yan. Para tayong mga tipaklong. Laki mga tao niyan. Diba? 12 feet tall. Nakakita na kayo 6-footer. Ako 5'8". 5'8". Si Stephen Curry, na pinapanood niya sa TV, nakala niyo napakaliit, di ba? Sa NBA, kung nanonood kayo, Stephen Curry, 6'3". Dito si Stephen Curry. Okay. Napag sa TV, ang liit-liit, di ba? 6'3". Stephen Curry. Doblihin mo. 12 feet. Ganun kalalaki ang mga higante. Mga anak, mga Nephilim, yung panahon na yun. Kayo nakakasagupan ni David. Kaya nanginginig yung mga Israelita kasi nga ang laki-laki. Umaga. Umaga. Nasaan nyo kayo? Nasaan yung lalaban sa akin?
Ha? Pag napatay niya ako, kami magiging alipin. Pag napatay ko siya, kayo magiging alipin. Araw, gabi, ganun ang, di ba, kay David. So, isa lang yan, ha? Isa lang. Pero ito, sandamakmak na higante. And we seem to ourselves like grasshoppers, and so we seem to them. Then the congregation raised a loud cry. Nag-iyakan, mga kapatid. And the people wept that night. And all the people of Israel grumbled against Moses and Aaron. Nagreklamo, naggrumble, ano ba yan? Ano ba yung mga pastor na yan? Nasabi ng whole congregation, would that we had died in Egypt? Dapat namatay na lang kami doon. O kaya namatay na lang kami dito sa disyerto. Why is the Lord bringing us into this land to fall by the sword? Our wives, our little ones will become a prey. Would it not be better for us to go back to Egypt? And they said to one another, pamili na tayo ng pastor. Balik na tayo sa Egypt. Gets ba natin yung nangyayari, yung sitwasyon? Iisip nila, dapat namatay na lang tayo sa Egypt. Dapat namatay na lang tayo sa disyerto. Bakit? Tingnan nyo, why is the Lord? Di ba? Meron tayong tendency, sisihin si Lord. Lord, ano ba naman? Bakit ako naghihirap? May tendency tayong ganyan. Huwag kayong mag-alala, dumadaan din ako sa times na ganyan. Na parang hindi ko maintindihan. And Lord, bakit? Diba? Pero yung Lord, bakit ko, hindi katulad nito na sinisisi ng Diyos. Diba? Ang Lord, bakit ko? Lord, paunawain mo naman sa akin kung bakit. Ito'y nadadanasan ko. Para makuha ko yung pananaw mo at lakaran ko kung ano yung pananaw mo. Makita ko yung solusyon sa salita mo. Yun ang why Lord ko. Pero yung why Lord nito, iba. Sinisisi nila si Lord. Binibintangan niya si Lord na si Lord, dadalhin sila, papatayin lang sila. Magkaiba yun. Nag-guess ba natin? Why Lord? So, anong nangyari? They what? Tara, mamili tayo ng leader. Balik na lang tayo sa Egypt. O, ibig sabihin nun, babalik sila, tatawid ulit sila sa dagat. Iniisip ko nga ito. Na ako minimeditate, sabi ko, kung di ito Israelita, no? Mangyayari sa kanila, babalik sila sa dagat. Ang gagawin nila doon? Hahatiin ulit nila yung dagat para makabalik sila sa Egypto. Ito talagang mangyayari kapag you try to make a decision on a height of emotions. Yung tipo bang emotional high ka, tapos mag-decide ka, hindi magiging tama yung decision mo. Kaya pag galit ka, mataas ang emotion, huwag kang mag-decide. Pahupain mo muna ng konti para magkaroon ka ng sa perspective. Okay, side na lang yan. Let us use a leader. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the people of Israel. Verse 6, and Joshua, son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, who were among those who spied out the land, tore their clothes. They said to the congregation of people of Israel, the land which we passed through to spy it out is an exceedingly good land. So baliktad sa report, no? The land is exceedingly good. Sabi nila, if the Lord delights in us, He will bring us into this land and give it to us, a land that flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord. And do not fear the people of the land, for they are bread for us. Their protection is removed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Alam niyo yung next verse? Tingnan niyo yung next verse, ha? Then all the congregation said to stone them with stones. Dalawang report. Sabi ng isang report, ang lalaki ng mga higante. Dahil sa report na yan, nag-iyakan sila. Di ba? Dahil sa report na yon, sinisinala ang Diyos.
may isang report, yung dalawa, si Joshua sa si Caleb, ang sabi, di ba? Tara na! Pinangako ng Diyos yan eh. Di ba? The Lord is with us. Ano sabi ng congregation? Patayin tong dalawa. Di ba? Dito natin makikita that the majority is always wrong. Sabi nila, di ba? Kaya meron tayong democratic kasi the majority is always right. Sa pamamaraan ng Diyos, the majority is always wrong. Bakit? Ang sabi ng Diyos, ito lupa para sa inyo. Pasukin nyo, kunin nyo, para sa inyo yan. Di ba? Yung 10, nakararami, majority. Bakit yan? Hindi natin kaya. Balik lang tayo Egypt. But the glory of the Lord appeared at the tent meeting. So may arbiter na. Di ba? Kasi nag-aaway na. Nag-aaway na sila. Di ba? Kasi pag mamimili ng leader, si Lord. Magpakita na si Lord. Verse 11, and the Lord said to Moses, how long will these people despise me? Di ba? Kung natatandaan natin yung journey ng Israel, di ba? Pagkalabas ng Egypt, nakita nila yung Red Sea. Nakita din nila yung Sipero. Kasi di ba, umalis sila, nahimasmasan si Paraon, sabi ko, wala na tayong slaves. Wala na magtitimpla ng kape ko. Di ba? Nagising siya, wala na yung mga servants niya. Sabi niya, bakit ganito? Habulin natin sila. Di ba? So, puro kaluwahe, di ba? Kung isipin nyo, naglalakad ka lang, tapos may karuwahe na mahabol sa'yo. Anong iisipin mo? Tapos may dagat sa harapan mo. Ano sabi nila? Bakit naman Moses? Mo kami din na rito. Bakit ito? Mamamatay na kami. Di ba? Ganun yung thinking, no? Di ba? Pansin natin? Pero si Moses, sabi nila kay Moses, stretch forth your hand, nakating yung dagat, alam natin yung kwento, tumawid sila sa dagat. Kung sumabol si Paraon, bumagsak yung dagat, namatay ang mga Ehipto, tuwan-tuwa ang mga Israelita, di ba? Kasi nakatakas sila sa mga Ehipto, pagdating nila doon, nauwaw sila, walang tubig, nagreklamo. Kung nagreklamo, di ba naman Moses, dapat nasa Ehipto tayo eh. Balik na balik, di ba? Nagalit si Moses, sabi ni Lord kay Moses, gawa ka ng punta kayo dito, meron kasing tubig doon, pero mapait, bitter yung bitter yung tubig. Nagbigay si Lord ng instruction kay Moses, o yung maglagay ka din ng kahoy. So tumamis yung tubig, tuwa naman sila, kasi okay na ulit. So throughout their journey, parang ganun, reklamo, puro reklamo. At pagdating dito, gusto nang bumalik na Egypt, gusto nang patayin dalawang spies. Di ba? Sabi ni Lord kay Moses, how long will these people despise me? How long will they not believe me? Question din ni Lord sa akin yan eh. Anak, how long? Hanggang kailan ka dyan? Hanggang kailan na susuwayin mo yung utos ko? Hanggang kailan? Kasi nga, ang banal na Espiritu, maungusap sa atin yan. Amen? Sabihin niyan, tama na yung pangungutang mo. Tama na. Diba? Ito na yung gawin mo. Patawarin mo siya. Di ba? Ganon, patawarin mo siya. Ito yung gawin mo. Yung pananalita mo. Si Lord kasi, mangungusap yan sa atin. Sa ating puso. Magkukonvict at magkukonvict yan. Di ba? Question ni Lord, how long will they not believe me? In spite of all the signs I have done among them. Habang sila'y nasa disyerto, may nagagabay na pillar of cloud by day, kababalagan yun. Makakita ka, layo-layo mo, makita mo yung pillar of cloud by day, paggabi, apoy. Di ba? Science yun. Kaya takot na takot yung mga Canaanites. Takot na takot sila. Ano to? Di ba? Malayo pa lang. Kaya nung pag tinignan natin years later, yung mga tao terrified of the Israelites kasi nga may pillar of cloud by day, pillar of fire by night. Merong signs and wonders, pero how long? Question, how long? Tanong mo katabi mo, tignan mo katabi sabi sa kanya, hanggang kailan? Hanggang kailan? Diba? In spite of all the signs. Sabi tuloy ni Lord, verse 12, I will strike them with the pestilence and disinherit them, and I will make of you, kasi kausap ni si Moses, ikaw na lang, sa'yo na lang. Diba? Sabi ni Lord, sa mga anak mo na lang ako magsisimula ulit. Diba? Kaya nga si Moses ang pinaka-humble sa Bible.
Pag binasa nyo yung Bible, nandun nakasulat, Moses is the most humble man. Pero siya nagsulat no? Siya nagsulat no? Diba? Pero bakit? Bakit nandun yun? Kasi, sabi ng Lord sa kanya, sa'yo na lang. Actually, pag binasa mo yan next, kasi skip ko yung chapters na yan. Pag binasa mo yung verses na yan, nakipag-ano siya kay Lord, Lord, what? Alalahanin mo yung pangako mo. Ano sasabihin ng mga hinto? Dinala mo sila sa disyerto para lang patayin? Di ba? Hindi ka ganun. Nakipag-intercede siya kay Lord, siya yung unang intercessor sa Bible. Di ba? Meron tayong prayer every week. Ginagawa po natin yan. Nagsabay-sabay tayo nagpa-pray. Basta sumabay din po kayo pag 7 p.m., no? Sabay-sabay natin pag-pray. So we are interceding for the people. We are interceding for the country. We are interceding for the city. Di ba? So Moses interceded for the people. Lord, mabait ka. You're faithful. Di-remind. Nagkaroon sila ng prayer. Kaya he's humble kasi pwede, uy, sige, ako na lang. Di ba? Ayaw, bahala ka sa buhay niya, sige, mamatay na lahat. So, nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng intercession. Sabi doon sa Numbers 14:27, how long shall this wicked congregation grumble against me? I have heard their grumblings of the people of Israel, which they grumble against me. Say to them, as I live, declares the Lord, what you have said in my hearing, I will do to you. Kasi nga sabi ng mga Israelita, dapat namatay na lang tayo sa Egypto, dito lang sa desyerto. Ang sabi tuloy, your dead bodies shall fall in the wilderness, all of your number, listed in the census from 20 years old upward, who have grumbled against me, not ng adults, not one shall come into the land where I swore that I would make you dwell, except Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun. But your little ones, who you said they will become a prey, pero yung mga maliliit na sinasabi nyo, ay bakit kami dinala rito para patayin lang yung mga little ones namin, mga anak namin. Sabi Lord, dadalhin ko sila. I will bring in because they shall know the land that you have rejected. But as for you, your dead bodies shall fall in this wilderness, and your children shall be shepherds in the wilderness 40 years, and shall suffer for your faithlessness until the last of your bodies lie in the wilderness. Ang aani ng ating disobedience sa Panginoon ay yung mga anak natin. Sila rin ay ani kung tayo ay susunod sa Panginoon. Kaya ako sa inyo, susunod ako sa Panginoon kesa mag-disobey. Kasi ang aani is yung mga anak. It's so important. Galing kami sa conference kahapon sa Alabang about parenting the next generation, the alpha generation. Dami namin natutunan, namin na-reinforce na parang kailangan talaga yung parents. It's the parents mismo. Ang lalakad sa Panginoon. Hindi pwede yung, sige anak, punta ka sa church para magbago buhay mo. Hindi pwede yun. Diba? Parang tinuturuan, o anak, ba't ka naninigarilyo? Masama sa'yo yan, pero ikaw mismo naninigarilyo. Diba? Hindi mangyayari yan. Ikaw mismo ang susunod sa Panginoon, makikita ng mga anak mo, gagayahin ka nila. Kasi nagreklamo sila, according to the number of days which you spied out the land, 40 days, a year for each day, you shall bear your iniquity 40 years, and you shall know my displeasure. I, the Lord, have spoken. Surely this will I do to all this wicked generation who are gathered together against me. In this wilderness, they shall come to a full end, and there they shall die. Saklat, no? Pero gusto kong ipaano sa inyo, bakit, no? Bakit ganon yung kanilang thinking? Bakit ganon yung kanilang response? Okay? Na nakita nila yung faithfulness si Lord, pero pag may problema, meron silang default. Bumabalik sila sa nakaraan. Okay? If you remember, the Israelites were slaves in Egypt for 400 years. Okay? Ang utak nila, utak kalipin. Di ba? Hinahagupit, okay?
hinahagupit, talagang na ang kanilang thinking ay nandun lang talaga na alipin kami, maliliit kami. Kaya nga nung nakita nila yung mga higante, natakot sila kasi ang tingin na sa sarili nila ay maliit. Meron ako taong ganun as isa kong staff. Ang lagi niya, meron siyang ringtone sa telepono. Yung litanya ni Robin Padilla na sabi doon sa hindi porket ako ay maliit na tao lamang. Alam niyo, Rafael, lagi naririnig yun kasi kasama sa trabaho. At dahil ako ay maliit na tao lamang, laging ganon. Okay? Yung pananaw mo sa sarili mo ay maliit lang. Okay? So sila ganun din, kasi nga alipin sila all their lives, ganun yung thinking. Di ba? Kung balikan natin yung Genesis, ang sabi ni Lord kay Adam, di ba? You shall what? Have dominion. Meaning to say, ikaw ay mamamahala, tagapamahala ka. Okay? Kaya kung ikaw ay nagtatrabaho at ikaw ay, sabihin natin na entry level ka lang, hindi lang hanggang doon yung iyong level. Gusto ni Lord na ma-promote ka, magkaroon ka ng pamamahala, maging supervisor ka, mamamahalaan mo yung isang department. Bakit? Kasi nga yun yung ni Lord sa'yo. Ito yung kailangan, isa sa mga bagay na kailangan matanggal sa utak ng isang Kristiyano is yung utak alipin. Utak tipaklong. Gets po ba natin? Kasi bakit? Hindi ka makakausod sa buhay kung ang utak mo, utak alipin pa rin at utak tipaklong. Okay? Hindi, bakit? Kasi pag dumating ang problema, kasi na ba problema, no? Nanonood ka pa ng telenovela. Bakit? Sa telenovela, saan ka nagre-resonate? Doon sa kinakawawa. At anong response mo? Pag may problema, kung anong response nung may mga dati nung malimaan pa kami, Mara Clara, mga wawa, ganun-ganun, di ba? Kinakawawa. So tuloy, ang thinking mo, kasi lagi mong pinapanood yun, kawawa naman ako. Pag may problema, kawawa naman ako. Meron kami dinitil dyan sa aming barangay. Kasalanan naman niya. Binugbog niya yung security guard. Binubog niya security guard. Nagbarangay sila. Eh sabi sa kanya, bayaran niya yung pagpapagamot. Lagi niyang sinasabi, wala na nga akong pera, wala nag-awin na kami ng misis ko, wala na akong trabaho. Eh kung the first place, bakit nung binugbog yung Di ba? Pero yung lagi niyang paulit-ulit na sinasabi, ako ay ganito, ako ay ganito, ako ay ganito. Ganun at ganun ka. At sabi nga ni Jesus, okay, diba, sa Bible, out of the abundance of your heart, diba, the mouth will speaks. And kung ano sinasabi mo, sabi sa Proverbs, as a man says in his heart, so is he. So ikaw ay kung anong sinasabi mo. Kung anong lalaman ng puso mo, yun ay sinasabi mo at yun ay ikaw. Kasi nga, yun ay thinking mo sarili mo eh. Kaya nga today, before I close, gusto kong iparating sa inyo, sabi sa Romans 12 verse 1 and 2, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what the will of God is, what's good and acceptable and perfect. Gusto ko mag-focus dito. Do not be conformed, but be what? Transformed. By what? The renewal of your mind. Gusto mo ng transformation? Tanong mo, gusto mo ba ng transformation? Amen. Gusto mo mabago yung sitwasyon mo na dati na kinapos ka pera o kinakapos ka palagi ang resort may utang, na mabago yan ikaw ng mga nagpapautang. Amen. Di ba? Naisip niyo na ba yun? Na pwede dumating sa buhay mo na ikaw na naman ang mapapautang. Kasi promise sa Bible yan. Ano sabi sa Bible? That you shall be the head and not the tail. Always above and not beneath. You shall lend to many nations. You shall not borrow. Kung pangako ni Lord kay Abraham yan, di ba? Bakit hindi pwede sa'yo? Ikaw ay, di ba sabi nga sa Galatians, dahil ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay seed ni Abraham. Amen. Di ba? And you are heirs according to the promise. Amen.
So kung si Abraham ay nagpapautang, abay, dapat ako din. Huwag kayong mag-alala kasi dinanasan ko yan. Natatawa ako noong maunang panahon, nung high school ako, sobrang hirap namin. Nag-uungutang ako kahit sa mga classmates ko, ako ay nangungutang. Ako rin. Dumating sa point na meron akong trabaho pero kinakapos. Nangungutang pa rin ako sa mga kasama pre, baka meron ka naman kahit 200. Pamasahe ko lang ang katababayaran ko sa katapos. Laging ganun. It's always a cycle. To the point, nung nakita ko yung salita ng Diyos, dapat pala hindi ako nangungutang, dapat pala ako nagpapautang. Amen. Nabago yung mindset ko, dapat tinagana. Ngayon, yung mga tao ko, nangungutang na ngayon sa akin. Boss, pa-CA naman, pwede ba pa-CA? Alam ni Rafael. Kaya kakasumutang sila, kastasan mo na lang ako sa sweldo ko. Baligtad na, di ba? Kasi bakit? Nakita ko sa salita ng Diyos na hindi dapat ako nangungutang, ako dapat nagpapautang. Yeah? So be transformed by the renewal of your mind. Yun ang point dun. Okay? So dito na ako magko-close. Dahil meron akong props dito. Kasi ito yung gusto kong makita nyo. Meron times talaga sa buhay natin. Basahin ko lang to. Sabi, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Balik tayo sa verse kanina, yung about transformation by the renewing of the mind. Diba? So kailangan mabago yung ating isip ng salita ng Diyos. Amen? And sabi doon, that He might sanctify her. Tayo yung church. Excuse me. That Christ may sanctify us, no? Having cleansed us by the washing of the water with the word. Kasi honestly, ang dami nating thoughts. Di ba? Ang dami nating pananaw na hindi tama. Ang dami nating pananaw na pananaw tipaklong. Pananaw alipin. Eh kasi ganito na yung pamilya ko eh. Ito na yung nakasanayan ko eh. Meron ko in-interview dati na gusto pumasok sa company. Tinanong ko siya, anong plano mo sa buhay mo? Ganyan. Kasi sabi niya, 200 lang arawan niya kasi sa basura siya, minsan sa kalsada, nag-sweeper. Sabi ko, yan na ba gusto mo sa buhay mo? Sabi niya, sir, kasi gano'n na talaga eh. So alam mo yun, yung buhay sobrang nabagsakan na siya ng mundo to a point na parang mga Israelita, alipin talaga. Alipin. Ngayon kasama niya sa company, isa siya sa mga staff namin. Hindi na 200 ang sinisweldo niya, nasa 500 plus na, plus allowance. So naging blessing ako sa kanya. Yun din ang tignan nyo na one of these days magkakaroon din kayo ng means to be a blessing to others. Na ikaw naman, hindi ka lang trabahador, ikaw na nagbibigay ng sweldo sa mga trabahador. Tignan nyo yung sarili nyo ganun. Pag iangat nyo natin yung level. Amen? So ito ay yung props ko. Sabihin lang muna natin sa saglit. Ngayon, Pastor, bakit mayroong planggana dyan? Maglalaba ka ba? Oo nga, kasi may washing, di ba? May washing. Marang ko muna yung ating props ng aking mga anak. Isang props. Para makita nyo yung ating example, marami kasi tayong thoughts sa ating buhay. Okay? Thoughts of fear. Diba? Thoughts of shame. Diba? Thoughts. Lumalaki tayo sa ating buhay mula pagkabata. Dami thoughts na ipon sa ating sa ating isip. Ito yung isip natin ha. Puro tayo thoughts. Masasamang thoughts, di ba? Tinakot ka ng magulang mo na, oy, may mumu dyan. Kasama yan doon. Ay, pulis, huli ka. Diba? Lumaki tayo, punong-puno tayo ng takot. Diba?
Ay, nandiyan yung Bombay. Baka pick-upin ka dyan, di ba? Sabi mo wala ako. So, puro thoughts yan. Naiipon na sa ating buhay. All throughout our lives, ganyan. Di ba? Puro thoughts. Ano pang thoughts na isip mo? Masamang thoughts, galit na galit ka, papatayin kita, yung sa ano, mga thoughts, so, di ba? Sinaraan ka, kasama yun, naiipon yan. So, ang ating isip ay sponge yan, sponge. Okay? Na-absorb na lang yan kung ano yung dumarating. Yung papayagan mo dumating sa iyong thoughts. Di ba? Busin natin para wala ng thoughts. So yung mga thoughts na hindi maganda, ganun nangyayari. Di ba? Kaya may default eh. Babalik at babalik. Yung mga Israelita, pinakitaan na ng mabuti ng Diyos. Anong default nila? Nagkaroon ng konting problema, balik tayo sa Egypt. Balik tayo sa Egypt, palta natin si Moses sa Savior, di ba? Palta natin ang pastor natin. Di ba tayo ng church? Typical, di ba? Typical mindsets, di ba? Eh anong kalooban ng Panginoon? Di ba? Yung mga thoughts na yan, di ba sabi, be transformed by the renewing of your mind. It is a verse na to, that He may sanctify her, have it cleanse her by the washing of water with the Word. The Word of God, the Bible, is a symbolic ng water. Okay? Parang tubig yan. Kailangan mo hugasan at hugasan yung isip mo para mawala yung thoughts na yan. So, kailangan mo ng tubig. Di ba? Babasa ka ng Bible. Di ba? Hindi lang tuwing Sunday. Di ba? Kasi pag Sunday lang, okay, yan lang. Di ba? Nandun pa rin yung thoughts. Di ba? At ganun talaga, kasi sobrang busy natin, alam natin na ganyan, yung Sunday na nakikinig sa salita ng Diyos. Di ba? Nung pa rin yung thoughts, lingering pa rin yung thoughts mo. Di ba? Kailangan mo, sige, hugasan natin, hugasan, sige pa, hanggang mawala yung thoughts. Yung makulit, ayaw pa mawala. Oo. Diba? Gets natin? At kailangan patuloy na hugasan para, kasi minsan may tumarating. May thoughts, may tumarating ulit. Pero pag puno ka na ng salita ng Diyos, may lingering thought, okay, sige, punan ulit natin. Parang wala, hindi makulit. Ayaw. Sometimes may lingering thoughts. Di ba? Kailangan, di ba? May mga bagay sa buhay na kailangan parang ang hirap alisin. Hindi, sige, basahin mo salita ng Diyos. Ulit-ulitin ko yung salita ng Diyos. Minsan to a point na nasa earphone mo na, nasa audio Bible na, pinapakinggan, papasok ka sa word, meron ka. Di ba? Audio Bible, may praise and worship ka. Then as you build, no, meron tinatawag na pieces of revelation. Meaning to say, nang mga natutunan mo sa salita ng Diyos, nagiging part na ng buhay mo. Nagiging part na ng structure ng life mo na hindi na mababago. Di ba? Yan na yung mga nakalagay dyan. Di ba? Thoughts of righteousness. Ikaw ay righteous sa harapan ng Diyos. Di ba? Na hindi ka lalapit sa Diyos na nagmamakaawa. Lalapit ka sa Diyos na ikaw ay anak. Di ba? Kung ikaw ay anak, sa bahay mo, anong gagawin mo? Pagpasok mo, Nay, ano bang ulam? Nandun ka na sa kusina, di ba? Bubukas ka ng rep kasi anak eh. Isipin mo, ikaw ay anak ng Diyos. Ay, guess mo, anak ka ng Diyos. You're the righteousness of God in Christ Jesus. Di ba? Ang sabi sa Bible, the blessing of the Lord makes rich. And He has no sorrow to it. Nami-memorize mo yung scripture. Di ba? Nami-memorize mo yung promises ng Panginoon. The Lord is good all the time. Di ba? Nabibuild yung life natin ng revelation ng salita ng Diyos. So kahit dumating yung mga thoughts kasi naglilipa na yung imagination, yung thoughts diyan, di ba? Eh dahil ang ating buhay, yung kaso lang. Ha? Mas marami na yung salita ng Diyos, di ba? Igets na nangyayari doon sa mga thoughts na mas marami na yung salita ng Diyos kesa doon sa mga thoughts na nasa ating isipan. Di ba? Kaya madali nang let go yung mga thoughts. I-take captive yung thoughts natin. Di ba? Sabi sa Bible, take captive every thought to the obedience of Christ. Di ba? Hindi yan dapat sa ating buhay. Kasi nga nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng breakthrough.
Yun naman ang plano ng Lord sa mga Israelites, di ba? Makapasok kayo. Eh dahil sa thought life nila ay kailangan ma-renew, matanggal yung pagiging slave, pagiging alipin, pagiging tipaklong. Di ba? Ano yung gagawin natin? We ask the Lord, Lord, yung word mo, patuloy, buhos. Attend kayo ng church, may gawain, may Bible study, attend kayo, ma-renew yung mind nyo, basa kayo ng Bible. Gagawin natin yan sa social media page natin, maglalagay tayo ng mga verses dyan, para pag pina-follow nyo, makikita nyo sa feed nyo. Pero tayo, personal natin gagawin yan. Amen? Personal. Okay? Praise God, let's pray. Panginoon, salamat po sa umaga ito. Salamat na ni-remind mo kami yung kapangyarihan ng iyong salita. Yung plano mo para sa amin, Panginoon, ay hindi para kami ay maging alipin o maging tipaklong. Kami, Panginoon, ay destined for breakthrough. So we pray, Lord, sa umaga ito, tulungan mo kami na ma-renew ang aming isip kung ano sinasabi mo sa inyong salita para kami lumakad na may tagumpay. Kami ay pagpapala sa maraming bansa. At Panginoon, lalakaran namin ang iyong salita sa aming buhay. Kami ay maglilingkod. Kami ay magiging laborer na magdadala ng mensahe mo sa aming kapaligiran. Salamat sa umaga ito. Patuloy kang purihin, sambahin at dakilahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Na-bless po ba tayo mga kapatid sa mensahe ng Panginoon? No? So ngayong umaga, anong isip meron tayo? Isip ipis, isip problema, isip alipin, o renewed mind? Sino dito ang isip ipis? Wala na. Sino dito ang renewed mind? Amen. Sino, parang konti, sino dito ang renewed mind na? Amen. Amen. O paano tayo magkakaroon ng renewed mind? Sabi ni Pastor. Read your Bible every day. Ano pa? Sumimba. Ano pa? Umattend ang Bible study. Sino dito umattend ng Bible study? Very good. Sino dito ang sisimba? Mula ngayon, linggo-linggo. Praise the Lord. No? So, pinagpala tayo sa salita ng Diyos. Sa umagang ito, salamat sa Panginoon. Salamat din, Pastor Dan, sa isang mapanghamang mensahe. Ngayon naman po ay gaganapin natin ang paghahandog. Tinatawagan ko po si Sister Angelina para sa paglikom ng mga handog habang maawit ng awit ng papuri si Sister Lisa Casa. Hindi pa.
inaantay po natin ang aawit, magmuni-muni po tayo sa salita ng Diyos na ating narinig ngayon. Hello. Oo, maganda. Salamat sa iyo, aming Ama. Salamat
ay magpasalamat po din tayo sa ating mga handog. Kaya, Ama namin sa langit, maraming salamat po sa araw na ito at nakaraang 1 linggo po namin sa aming mga buhay. Hindi niyo po kami pinabayaan, kaya ito po ang dahilan ng kami narito. Nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng aming biyaya at pagpapalang binigay niyo po sa amin. Panginoon, marapat lang namin ibalik po namin ang aming mga handog at alay po sa inyo. Kayo po ang dahilan kung ano po ang meron po kami. At para po sa patuloy na kami po ay makapagbalik po sa inyo ng aming mga handog, kayo po Lord, patuloy niyo po kami nananalangin na patuloy niyo kami bigyan ng lakas ang bawat anak niyo po. At patuloy niyo po kami pagpalain ang bawat hanap buhay po namin sa lahat sa anumang mabuting kaparaanan. Kaya po Lord, maraming salamat po muli, binupuri at sinasamba ka namin sa lahat ng pagkakataon sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pagpapatuloy, buwan-buwan natin itong ginaganap mga kapatid, ang pagdaos natin ang banal na hapunan. Ito ay pag-alaala natin sa Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, magmuni-muni na po tayo at ihanda natin ang ating mga isipan, ang ating puso sa pagtanggap ng banal na hapunan. Tinatawagan ko po ang Pastor Edgar San Miguel at si Pastor Dawal. No? So, napakahalaga nito sa ating buhay na patuloy natin ganapin. No? At ito ay paalaala kung paano natin alalahanin ang Panginoon sa ating buhay. At hindi lamang tuwing unang linggo ng buwan, kundi sa bawat araw ng ating buhay ay magpatuloy tayo nakakonekta sa Panginoon, patuloy natin siyang inaalaala. Pakinggan natin si Pastor Edgar sa kanyang pagkano ng communion, administer ng communion. So, ano lang din, no? Yung communion kasi, di ba ito natin, may mga tradition tayo, no? Na kailangan tanggalin. Kasi mga lumaki tayong Catholic, you know, that minsan, diba, pag sumambit yung ostya sa ngalang-ngalang mo, may kasalanan ka, makasalanan ka. Alahin doon, ang sinasabi ng salita ng Diyos, sabi ni Jesus, do this, okay? Do this in remembrance of me. Ano ibig sabihin ng in remembrance? Sa pag-ala-ala ninyo sa ginawa ko para sa inyo. Ano yung ginawa niyo para sa atin? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ang ating mga kasalanan. So, sumabit man yan sa taas o nalusaw man ng ating mga laway, di ba? It's not about that eh. Kaya ang turo ng tradisyon eh. Yun ang turo ng religion. Tandaan po natin, si Jesus hindi dumating para magbigay ng religion. Dumating si Jesus para palayain tayo. Di ba? Sa kasalanan, palayain tayo sa anumang kahirapan na dala-dala ng mundong ito. Kasi gano'n naman talaga eh. Mahirap sa mundo eh. Di ba? Pero dahil kay Jesus, parang nga ikaw yung namamangka. Di ba? Ito mga disipulo. Sabi ni Jesus, pumunta kayo sa kabilang side. O sige, namangka sila. Di ba? So, namangka sila bumagyo. Sa lahat ng tao sa mundo, kay Kristiyano hindi, nakakaranas ng bagyo. Parang gano'n, meron tayong nilalakbay, may bagyo, may storms. Ang difference natin sa kanila is kasama natin si Jesus sa barko, natutulog. Di ba? Ano ibig sabihin? Kahit bumabagyo, natutulog ang Panginoon. Di ba? So yun ang ano doon, yun ang point. Lagi natin alalahanin, di ba? In remembrance of me. Okay? Yun ang kahalagahan nito. Hindi lang to something na, alam mo yun, kakainin natin as religiously. Wag. Alalahanin natin na ito ay simbolo ng kanyang katawan na nabayubay sa krus. Alalahanin natin yun. Ano nangyari sa krus? Akala kasi natin, napako lang siya. Okay? Napapanood natin sa mga penitensya, di ba? Ang ginawa sa kanya, hinagupit 39 times. At yung hagupit na yun, hindi lang yung... Kaya nanonood ako ng penitensya, wala yan. Arte lang yan. Kasi kung gusto mong gayahin ang ginawa ni Jesus, gagawa tayo ng hagupit na katulad ng nangyari sa kanya. Yung parang iron fist na talagang tatatak sa likod.
Babaon sa likod, tapos hihilahin, hindi tatanggalin yun ha. Hihilahin pababa. So yung likod mo, nakaganon ka. Dito, pinapatama ng sundalo. Magagaling yung mga sundalo, talagang sapul na sapul dito sa taas. Sa may shoulders, hihilahin pababa. Isa lang yun. Binugbog pa siya sa daming ginawa ng Panginoon sa krus. Alalahanin natin kasi para sa ating yung kalayaan, di ba? Sa ating sakit at ay pastor sa kanya. Okay, marami pa. So pinaalala natin ang ginawa ng Panginoon sa krus. Ito na inaalala natin na yung kanyang dugo Hilusam. ay nabuhos para sa ating mga kasalanan. Ngayon po ay pupunta tayo ng banal na punan. 12 below hindi po pwede, 12 above lamang po ang pwede. At ang sinasabi nga rito sa banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 11 ay kinakailangan po kung mayroon tayong mga nagawang kasalanan, may hinanakit, may sama ng loob, ay dapat humingi muna tayo ng tawad sa Diyos bago tayo mag-take ng banal na punan. At sinasabi nga rito sa 23, for I received from the Lord what I also pass unto you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Pinatawagan ko po si Kuya Bert at po Ate Ana na pwede na po ninyong ibigay. Mayroon na po bang lahat? Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpirapiraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin ating tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. So, tayo manalangin, Panginoong Jesus, salamat po sa ginawa mo sa krus, ang Kalbaryo. Salamat, Panginoon, na kami ay nakakaranas ng blessings, ng covenant, Panginoon, because of what you've done on Calvary. And we remember that, and we thank you also sa bawat isa na nandito. Sino man may mga karamdaman sa aming pisira na katawan, aming pinapanalangin na sila ay gumaling. At iyon ay covenant dahil ikaw ang ay nabayubay sa krus
para kami ay magkaroon ng wholeness o kabuuan sa aming pisikal na pangatawan. Bless niyo ang bawat isa, and we thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Para naman po sa ating pagbabalita, makakaupo na po kayo mga kapatid. Ito po yung mga birthday celebrants for October. Pasensya na po yung nakaraang buwan, hindi ko na i-announce yung mga birthday celebrant. Nakalibre sila. Sa October 9, isang kabataan, si Jaymar Batalya. Sabi mo sa kanya na alaala natin siya. Sa 50, ay wala natin si Kasuraw. Sa 19, ang ating senior, si Lisa. Sa 30th, si Alevi Orculio. So, tandaan natin yung mga petsa niyan at patiin natin yung ating mga birthday celebrant ng ating church na patuloy silang pagpalain ng Panginoon sa kanilang paglilingkod sa pamamagitan ng pag-awit. Sa iba pang mga pagbabalita, mamaya po may BOD meeting, mangyaring maiwan po yung mga BOD at saka yung mga nasasakupan. Para po sa mga Bible studies, patuloy po ang gawain sa tanganan ng mga Kaldeon tuwing Wednesdays and Thursdays ng alas 3. No? Ang ating po, sino dito ang nakikiisa sa panalangin tuwing Wednesday? Good, no? Dapat makiisa tayo sa panalangin. Dahil ito lang ang makakatulong sa atin, yung ating pakikipag-usap sa Panginoon, sa ating mga kahilingan, sa ating pagpapasalamat. Kung meron kayong ibang mga request, pwede nyo rin mong isama sa prayer meeting natin. Para sa ibang mga detalye, natawagan ko si Pastor Dan para sa iba pang mga concern ng church. Okay po, so again, pansin niyo naman this month, no? Ang aking stay dito ay once a month. So may miss niyo ako. May miss ko rin kayo, kayo mag-alala. Pero yun nga kasi, marami tayong ginagawa sa main. Okay? Marami tayong activities doon. May life groups. As in, kailangan, hindi ko mahati ang aking sarili. Kailangan nyo rin mag-grow. Yun ang sinasabi ko sa'yo, kailangan nyo mag-grow. Okay? Kailangan hindi kayo dependent lang sa isa or dalawa or tatlo. Kayo mismo kasi meron kayong gift. Hawakan yung puso nyo. Meron akong gift. Meron gift. And body tayo. Di ba? Body. Gets ba natin? Kami pa sa Edgar, isa lang kaming part ng body. Yun ang gusto kong ma-realize ninyo. Yung pag-preach dito sa pulpit, isang maliit lang na part yan ng lahat ng gawain ng iglesia. Importante rin yung nag-aayos ng upuan, si brother diba? Nagliligpit, importante yan. Kasama sa body yan. Okay? Kikits ba natin yun? Hindi porket nag-aayos ng upuan, lang siya. Hindi. Part siya ng body. Di ba, brother? Part yan. Di ba? Part ng yan. Kung ano man yung role mo rito, nag-ano ng camera, mag-ayos dito, mag-ano ng part yan. Kaya yun ang in-encourage ko sa inyo. And mag-build pa tayo ng mga leaders, kaya nga tayo may connection sa New Life Tanza, sa kanyang life lane, di ba? Papansin niyo ba yung mga kabataan, pupunta doon sa amin, kasi nga may youth gathering doon. Tuwan-tuwa sila kasi nga last service ng Sunday, may kainan pagkatapos. Fiesta sila doon. Kaya may youth rin din, may gathering. So, kinoconnect natin lahat yan. Kasi nga, nakikita natin as a whole, itong gawain dito, ilalaki. Diba? Hindi lang ito, nandito lang sa garahe. For a season, for a time, ito yan. Kung napunta kayo sa Tansa, diba? Parang kung nakita nyo yung mga pictures, yung pinakitang video, di ko alam kung pinakita yon. Yung parang history ng church, mas maliit pa dito.
So nagsimula sa hulugan. Sa 10 mga tao. Kasama doon yung misis ko, doon sa maliit, 12 years old pa lang siya noong time na yun. Start sila noon. Tapos lumaki na, napunta sa 7-Eleven sa gitna ng tansa na building. 3rd floor muna, tapos naging 3rd floor, saka 2nd floor. Tapos umalis na doon, hindi na kasya, pumunta na doon sa kung saan nakatayo ngayon yung simbahan. Sobrang laki na po, so gumapaw every service, wala nang maupuan. So ang next step is mag-build ng mas malaki, extension na ng building. Ganun ang Panginoon eh. Hindi siya nananatili sa seed nga yun. So anyway, to put it in perspective, nandito naman ako to support, to help. It's not something na parang, iniwan tayo ni Pastor. Hindi. Nandito ako to help, to support. Si Pastor Edgar nga ay nag-aaral sa New Life Training Center. So, inaayos lang natin yung mga scheduling kasi may mga guest din tayo rito, may mga pupunta rito na magsasalita rin, magpa-facilitate ng mga activities like Beyond Success, Married for Life. May mga facilitator na dito ng Beyond Success, 1, 2, 3. Yung isa doon, di graduate yun. Mr. Lisa, pag susunod na facilitator, sasama ka na ha? Hindi hahanapin ka pa namin, nasaan na si Lisa? No? Huwag ka, tandaan mo, hindi ka alipin, hindi ka tipaklong, okay? Ito ay na natin, mindset change na tayo. Di ba? So, tapos ano pa rin, yung youth camp, kailangan ko, Rapel, di ba? Sabi siya, kailangan ko yung number ng sasama kasi may 2 na tayo. Yung anak mo, Sister Lisa, pa-remind mo siya kasi kasama siya doon, nabayaran na siya eh. Tapos si Sister, pangalan mo? Angeli. Na naka-impake na nga eh. So, 1 month in advance. So, kailangan ko rin pa yung list kasi nga, isasubmit na natin doon. Okay, pag-usapan natin namin yan. So, Beyond Success, sige, Kuya Edgar, isa sa Board of Trustees natin nandito sa likod. Meron siyang Japanese company na kakatapos lang ng training, in-offer niya yung Beyond Success doon sa company. Ilang tao yun, Kuya Edgar? 70. O, di ba, ang round table ay 6 lang. So, kailangan natin ng 11 facilitator. Nakikita ba natin yung laki ng gawain? Nakikita niyo ba yun? Na hindi ka hanggang nakaupo lang. Di ba? Gigas pa natin yun. Na kailangan natin mag-rise up para gampanan yung harvest. Tandaan natin to, may crowns na nakintay sa atin sa langit. Well done, good and faithful servant. Gusto ko yun. Yeah? Sabi mo sa katabi mo, gusto ko rin yun. Dali, gusto ko rin yun. Okay? So yun ang mga activities natin. So may youth camp, tapos meron tayong regular naman ang Board of Trustees meeting, every month yan. Inaayos lang natin yung merit for life. Dito merit o meron, nagsasama na kayo, may mga anak kayo. Hindi, nagsasama kayo, may mga anak kayo, merit o kaya. Kasi kailangan yung makita ano yung purpose kung bakit kayo nagsasama. Okay? So yung mga di ba? May purpose yan eh. Hindi lang basta-basta, ay gusto mo kasi masama na tayo. Hindi ganun. May deeper purpose. Meron yan. Okay? So Merit for Life, Merit for Life, Beyond Success. Tapos yung mga kabataan, every once in a while pumupunta sa susunod ng tansa. And then, yung kausap ko si Pastor Peter regarding sa music team, kailangan natin ipag-pray kung sino talaga yung marunong sa instrumento, marunong sa pag-awit, kasi titrain talaga ng music tansa. Okay? Yun lang po. Yan lang po ang mensahe. Pastor Edgar, para sa... Hello, karagdagan lamang po. Wala po munang uuwi. Dito na tayo manananghalian. No? Lahat po tayo. Handa lang dyan. Sinabihan ko na si Kuya Tom, 4 na table. Ihilira lang dyan. Ganon ulit. Kasi mas maganda na yung kasama kayo sa pagpupulong. Bagaman, hihiwalay muna kami bago kami sumali sa inyo. So, maraming salamat po. Tayo po'y tumayo at manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang mensahe na inihatid po ninyo sa amin. Tunay ko nga po, Lord, na nakakahamon. Kinakailangan po talaga ang pagbabago. Dati po kami ay mga alipin. Thank God na
inalis po ninyo ang aming pagkalipin. Kaya yung hamon naman na hindi pwedeng kami ay magpakabusog lang sa salita ng Diyos. Lahat po kami ay kikilos, tulong-tulong kasi we are body of Christ. Siya po ang ulo, kami po ang katawan. Kaya lahat po talaga napakahalaga. At binadalangin ko rin po ang aming mga kapatiran na may mga negosyo. Kayo po ang dakilang manggagamot. Nawa po ipuin po ninyo ang kanilang negosyo, palaguin po ninyo. Dahil yan nga po ang napag-aralan namin na kalimutan na namin yung nakaraan kung ano kami noon. At dalangin ko rin po ang aming mga kapatiran na may karamdaman, patuloy po akong lumalapit sa inyo. Kayo po ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot. Nawa po, ipuin po ninyo na upang sa ganun pulot ay patuloy po kami nakapaglilingkod sa inyo. At hinihingi ko nga po ang inyong basbas sa umagang ito. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kaupo na po.